itong paminahon ang message in song ni Jerly o ni Cassandra. Speaker to naman. Balikan na manglilis diri no sa dito. Rapi anan. Muni panggandami ni ayo. Aw. Wala Sunaan. And battle, are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day, and peace be still is already on the way. Someone's praying for you. Someone is praying for you.
Happy Mother's Day. Og atong iyampo ning mga mothers kay amnindog ta. Ang mga Mother's Day akong iyang yung mga mothers lang, no, mga dili mama, lingkod lang, no. Kaya itong iyampo ning mga mama, kung iyon magtindog mo. Kay mag-pray me para ninyo nga tagaan mo kusog sa Ginoo, kaalam sa pagatiman sa mga kabataan. Kay di gyud lalim, hinahanglan gid mo og giya sa Ginoo, panabang sa Ginoo. Hinahanglan og biblical nga mga principles and power pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa Holy Spirit. Okay, magpray ta. Salamat o Dios sa mga ginikanan nga nag matinumanon sa pagbuhat sa responsibility nga imong gihatag kanila, imong gi-entrust ni nga buluhaton para kanila Ginoo nga mag-atiman sa mga kabataan sukad pa sa taguangkan og hangtod nga mo dako ang bata, ikaw Ginoo naghatag niya na nga sugo nga i-train, igugmaon o nga ikaw tabang pod sumala sa imong saad. Tungod kay sa ilang kaugalingon dili gyud nila kaya without you, O God. Bangi Ginoo ni sila nga ang mga kabataan matudloan gyud sa biblical nga mga prinsipyo aron motubo nga manadlokon kanimo Dios. Kay mao man imong saad Ginoo sa Proverbs chapter 22 verse 6 nga among i-train ang mga kabataan sa insaktong dalan kay sa ilang pagdako dili sila mo biya niini Ginoo. Among i-claim na nga promise nga kini mga kabataan sa ilang pagdagko dili mo biya sa pagkamatarong nga among gitudlo kanila labi na sa mga mama nga niya karon. Naot nga makugihon sila sa pagtudlo sa mga kabataan bisan usahay maabot ang kapoy or ma-impatient. I-remind sila Ginoo nga kini ilang gibuhat para kanimo, di lang para sa mga kabataan. Tugyan among tanan ni nga mo-honor gayud sa among mga inahan tungod kay imong saad nga kami tagaan og taas nga kinabuhi. Kung kami mutahod sa among ginikanan, i-honor sila bisan pa sa ilang kaluya katigulangon nga kinahanglan og pagatiman. Bugida tugyan kanimong tanan in Jesus name. Amen. Diri ko no. Saman picture. Another surprise day. Ay surprise ang mga kabataan. While hatag mga kabataan at tindog mo diri.
choice. Everywhere I look, there's laundry in the hall. There are school books in the kitchen, colored pictures on the wall. Sometimes I grow to envy those whose house is always clean, who have time to do the projects of which I can only. Happy Mother's Day sa tanang mama nga ni aron. Itong ablihan to mga Bible sa ato ang series sa pagtuon sa First Peter. First Peter chapter 5. Dito sa First Peter ato gyud makit-an nga si Jesus Christ mao ang atong foundation sa ato ang spiritual nga kinabuhi. Kung sa balay pa na siya ang atong haligi o foundation bato nga gitukuran sa balay or foundation nga pusti na sa ilalom nga gitungtungan sa tanang mga simento. Or kung balay nga kahoy, bato nga gitungtungan sa haligi. Na tungod niya na secured kita, ligon kita, bisan pag dunay mga pag-antos nga mahiaguman nato. Kung musugot sa dili, naagyo diri sa kalibutan kay kining kalibutan na nahulog naman ni sa kasalanan. Bisan pag dili magtotoo, magantos, daghang mga nagantos karon nasa hospital, lain-lain lang religion, mga Kristohanon, magdili Kristohanon, nagantos sila. O kita mga Kristohanon advantage tungod kay natay ligon nga solid rock, diha kita nagtindog nga dili kita maunlod sa panahon nga dunay shaking nga mga sitwasyon. Ang mga bagyo sa kinabuhi, mga baha sa kinabuhi. Si Jesus Christ ang atong solid rock, din kita nagatindog. And diri sa chapter 5, atong dunganan pagbasa. Verse 1 paingon sa verse mubo ra ni 9. Ready, read. The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, by taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject to one another, and be clothed with humility, for God resists the proud, and gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.
who resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren. Prita, Ginoo, salamat sa iyong pulong. Tagay may kaalam sa pag ah, bahin-bahin, pagsabot nini, pag pamalandong nini, nga mo absorb sa among kasing-kasing, ma-apply sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Karon ta magadasi ka namo, pasaylo amin sa among mga sala. Ang nahimo Ginoo, limpyuhi kami Ginoo. Pinaagi sa dugo ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Si Peter, usa ka leader sa church, dili siguro siya matawag nga Santo Papa, kaya wa man po gingon sa Bible, no? Si Peter Santo Papa. Leader lang siya sa church. Sa mga disciples, murag siya mo oy kuan, no? Leader sa mga disciples. Muna nga iyang gisulat diri pahimangno natong tanan. Apil sa mga leaders sa mga churches sa tibuok kalibutan. Kabalo ta nga di lang magigita ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Daghan kayo mga kaubang nato sa tibuok kalibutan. Mga nagkadaiyang mga lugar, mga nagtigom karong adlaw, nagsimba karong adlaw. Ug ang mga elders, mga leaders mo na mga mutindog sa tubangan aron mo pasabot sa pulong sa Ginoo. Mo na gingon diri sa verse 1. Leaders, elders or pastors. Pastors. Akong gidasig. So gidasig ni Apostle Peter ang mga pastors. Siya po usa ka pastor. Ingon pa diri nakasaksi gayud siya sa mga pag-antos ni Kristo. Gani siya mismo nag-antos. Sumala sa history sa secular nga mga libro, si Peter gilansang sa krus nga gibaliktad pa gyud ang cross. Naganto siya sa iyang kamatayon. Dili ni lalim ang iyang giagian ingon nga leader sa church. Giisip niya yung kaugalingon nga magaambit sa mga pag-antos ni Kristo o magaambit usab sa himaya nga ipadayag ni Kristo. Muna yung pag-iisip siya kaugalingon. Kita po, ingon na po. Mag-aambit man ta, muambit man ta sa himaya nga atong enjoy, atong pag-aadtuon, atong i-enjoy diya sa kalangitan. Muna atong gina-look forward kanunay sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan nga dito sa langit nindot kaayo ang atong kinabuhi, mahimayaon nga kinabuhi. Pero in contrast diri sa kalibutan dapat mag-antos pud ta kauban ni Kristo. Maingon nga si Kristo samtang naa siya diri sa kalibutan nag-antos man siya. Ayun ingon siya sa verse 2, do dili ni para sa inyo no, para ni sa mga pastor. Verse 2, pakana ang mga karnero sa Dios. So kita day mga Kristohanon gitawag tag mga karnero. Ang mga pastor gisugo sa Ginoo nga pakanon kuno ang mga karnero sa Dios. So mao na ni ang atong ginabuhat sa matag Domingo ni ata diri. Maminaw sa pulong sa Dios sa maong paagi makakaon kita sa espirituhanon nga pagkaon nga mao ang pulong sa Ginoo. Espirituhanon nga pagkaon. So muna yung main nga trabaho sa pastor. Dili lang
basta-basta lang mag sulti diri sa tubangan nga makalingaw. No mga tao ganahan og makalingaw. Ganahag istorya nga dili sakit, dili maigo. Pero ang Ginoo wala nalipay niya na kay dili man na pagpakaon. So ang pagpakaon dili kinahanglan nga malipay ang pakanon. No kay kinahanglan yun kita nga magpakaon nutritious ang atong ipakaon. Dili ng mga false nga mga istorya nga pangulog-ulog sa mga tao. Nga ganahan po sila maminaw. Kamong mga bata, di mo ganahan mga gulay. Inyong ganahan kaunon mga pagkaon nga dili nutritious. Pagkaon mo gulay, ang ubal ninyo muhilak. Ang ubal ninyo mulikay, dili ganahan. Kinahanglan pa taparan og bunal. Eh kung di mo mukaon na kamo ra magyapon magantos. Haliman ka ng operahan o appendicitis tungod kay di ganahan mo ka og gulay. Mao na resulta no kung di ganahan mo ka og gulay appendicitis ang daghan kay sakit manggawas. Problema gihapon ang resulta. So man ginahanglan pugson usahay nga na pod ang kahimtang sa mga katawhan sa Dios. Muna nga ginatry na to pag wali ang series yun, chapter by chapter. Aron paminawan na to ang tanang bahin sa pulong sa Ginoo. Hindi lang kayo, sige na balik-balik diri sa tema nga blessing, nindot man ang minotag blessing, no? Giving, tithes, offering. Pero saan na lang ang ubang bayan sa Bible nga wag yun nadunggan. Nana usab ang karnero nga aron makakaon sila tarong kinahanglan sila ibalin-balhin og lugar. Lain nga lugar. O kinahanglan ang shepherd kinahanglan moadto sa valley kay dunay daghang pagkaon didto. O ang mga sheep di ganahan dito kay ngit-ngit. Pero kinahanglan gyud buhaton. Feed. Dahil napag-yun diri ang responsibility sa mga leaders. Dili napugos, dili willingly, dili hinapi, dili kwarta ang hinungdan. Nganong wali siya, do daghan kayo mga pastor karon nga igamit ra gyud ang Bible para makakwarta. O kita nga nagwali sa kamatuoran, madamay na lang punta, no, sa ngalan nga pastor. Pastor, mo na. Samtang nagtudlo mi dito sa mga kabataan sa Karumatan. Dunay tao dito miduol namo, saman mo. Ano na niya, pangwarta ra gyapon na inyo ha. Ko dili tanang nagwali sa pulong sa Ginoo ng warta. Ayan diri sa verse 3. Neither as being lords over God's heritage. So ang leader, ibalauran nga mag-lead, dili parehas kalibutan nga Lord, pasabotan ng Lord, tyranny ba, dictator nga klase nga leadership. Nga dili siya willing mo trabaho sa mga trabahoon.
bisan gani pag arrange sa bangko, no? Bisan pag trapo sa iyang kaugalingong kinan-an. Trapuhan ni. Ang uban pa ipatrapuhon. Ang uban ninyo bisag dili pastor, yung nanay kinaiya, no? Magkaon, biyaan, lain may patrabahoon. Lain may trapuhon, ikaw ra magkaon. Ikaw gani kaon, imo mga plato, dalon nimo dito, kumain mo, gasan. Kaya kung mauna, ato pa, wapa ka na imong leader, dictator na ka, no? Kuyaw ka, mahimong leader. Si President Reagan, sakpan siya sa iyahang mga, kanunay siya makitaan sa iyahang mga assistant. Malimpyo siya sa iyang kaugalingong mga hugaw. Dahil yun siya, ayaw na, President, kay daghami mo trabaho na, siya, dili. Dili ta mo hasulon sa ako araning sayon na ning trabaho. So kamo mahimo mong future nga leaders mga batan-on. Nung dumi nga ang gitudlo ni Kristo is servant leadership, dili lordship leadership. Servant leadership, leadership by example. Dili kay trabahoan niyo na, then ikaw kapahayahay dili noy. Ang leader po kauban sa trabaho munay kalainan sa lordship o servant leadership. Kaingon diri, and when the chief shepherd shall appear, kinsa man ang chief nga shepherd? Si Jesus, mo balik si Jesus, dayon kita mohatag og account kung giunsa nato pagbuhat ang atong mga trabahoon. Dayon kung faithful ta nga nagbuhat sa atong trabahoon, makadawa ta og reward. Ug mao na itong gina-look forward kanunay. Kaming mga pastor ingon na pod nga ang among nauna inigbalik na si Ginoo, makadawat may reward tungod kay gitarong na mo trabaho ang among trabahoon. Ug kamo usab bisag dili pastor na gyapon reward. Lain-lain man ta og gift. Lain-lain ta og mga trabahoon nga gihatag sa Dios diri sa church. O kabalo ko nga daghan ninyo diri nga sekreto nga nagtrabaho, wala nakita nako, wala nakita sa kadaghanan pero gatrabaho. Ingon ang Ginoo, you have great reward in heaven. Kung doon na pa'y segregation sa heaven, no, kung ang mga dagkog reward ilain ba dito sa tubangan, siguro daghan ta og makitaan nga nakalingkod sa tubangan pero diri sa kalibutan wa nato nailhan. No, sa hilom lang ka trabaho, background lang. Wala sila nakita sa camera, no, wala sila sa stage. Pero nagalingkod sa tubangan, dagkog reward. Kung dili ko ninyo makita sa tubangan, pangita ako nito sa pinakaluyo, sinara ko dito. Naglingkod. Kay daghang mga pastor nga basi gamay pa og reward kay sa inyo ha. No nga nagbuhat sa ginagmay nga trabahoon sa church. Sa walay reklamo, uban ng kalipay. Mubalik ang atong Ginoo, ang atong tinuod nga pastor. Ug siya maoy mo reward nato, tagsa-tagsa kanato sa ato mga nahimo diri sa church. Dakog tulubago ng pastor, no, tungod kay siya may saligan sa Ginoo. Muna nga daghan ng mga simbahan ron nga wa nay klarong doktrina. Tungod kay ang pastor wala na nagtudlo sa Bible. Aliman ka ang UCCP kaniadto ga tudlo ko na sa Bible, karon wala na. Nanay pastor sa UCCP nga LGBT. Nakinumdum mo atong hearing sa Senate. Bahin atong Suji Bill na ay mga religious leader yung patawag dito. Na ay pastor sa UCCP. No, bayot. Apoy tumboy. Puro sila ng Suji Bill. Sila nang gendorso. Duman kaniya na. Kung sa kadakong tulubagon sa
Ginoo na pag-abot sa pagbalik sa Ginoo kung giunsa nila pag dala ang church. Nakadawat og crown, nakadawat og reward that ingon pa diri fadeth not away, dili madunot og mao na atong gina-look forward. Atong gitinguha kanunay ang reward nga naa sa Ginoo, naa sa langit. Yan ang giandam karon para nato nga dili madunot. Kita gusto mo kitag reward nga kalibutanon. Gusto tag karon dayon. Karon dayon. Pero ang kalainan sa karon, ang karon temporary. Pero ang reward dito eternal. Hama inyong pilion. Ingon pa si Jesus, kung manghatag mo ayaw mo pahibalo. Kaya kung magpahibalo mo, inyong reward ma-forfeit, ma-cancel ang inyong reward sa langit nga naman. Kaya pahibalo naman mo, ang imong reward nadawat na nimo sa kalibutan. Human naman kapagpaki sa mga tao, kaya Lord, dahama akong reward ng hatag bangko. Human naman, ito lang ipakpakan ka dito sa mga tao. Mao naman to. Mao day, wala na kay reward mo dawat sa heaven, no? O nang masad no kung kuan ba? Masad ta kung i-announce sa kadaghanan ng atong mga nahimo no. Kay basig mawala no atong reward ani. Basig matintal ta sa pagpagarbo. Kay ganahan man ta pakpakan sa mga tao. Ganahan tayo po sa Facebook ng ato mga accomplishment. Itong mga nahimo. O wala na itong reward, nakuha na nato. Temporary nga reward. Material things, temporary na. Pero ganahan lagi ta karon lagi, no? Karon. Mura tao kanang iring, unsa man na iring di ay? Sa tingog sa iring. No. Ano tingog sa iring? No. Karon gyud. Dili ta na later. Kaya karon nindot man ang karon. Pero yung Ginoo ang reward na to later na, dili pa gyud madunot. Dako kay galainan. Verse 5. Kini, verse 5, dili na ni mga pastor, kamo na ni. Likewise ye younger, kamo mga bata. Younger man, mga batanon. Paminaw mo para ninyo. Ingon diri ang Bible, submit yourselves unto the tigulang. Submit. Pasabot anang submit. Mo tuman, mo obey sa gisugo, maminaw sa ilang istorya, dili kay magpakarulinan mo nga bright. At tinuod man ay mga bata nga bright, mas bright pa sa ginikanan. Pero una-una ang ginikanan mas daghan og experience kaysa inyo ha. Mas labaw ginang experience kaysa ka bright. Kay kanang experience ilan na ginang na first hand yun nila natun-an ang mga butang, ang mga lesson sa kinabuhi. First hand yun nato natun-an sa kadugay nato diri sa kalibutan, sila wala pa adjut pa daghan na tagbutang nga natun-an sumala sa tong experience. Bahala bang bright pa ng mga bata mo na nga daghan kay rason nga ngano mga bata kinahanglan mutuo sa ginikanan. Pero panahon na mga bata di na mutuo sa ginikanan. Hoy paminaw mo. Minsan pa og mas bright pa mo sa ilaha sa academics. Wala nagpasabot nga di na mamutuo. Yes, tinuod na nga sila wa kahibalo. Kinsa na si Jose Rizal. Basi sa pika section na. Kamo daghang mga naibaw-an kay
ang gusto ninyong hibaw-on inyo ramang ituslokon diya sa Google. Muna nga, di na mo respeto sa ginikanan kay di na mo mungutan na maunsa gani na kuan maali na mama bugo na kini Google bright ni. Di na mo respeto sa ginikanan kay mas bright pa man mo kasi ginikanan. Respeto gihapon. Submit gihapon. Pangutan na gihapon kay naa sila naibawan nga wa nimo naibawan. Ano ang gisulti mo ni Peter? Kay kabalos Peter, nga mga bata, gahig ulo. Kabalos siya na. Kay kita ni Agi po pagkabata. Kung nagahig po tag ulo, ito maminaw sa itong ginikanan. Karon, kamo na po. Mga bata, mga batanon, higit maminaw. Sukol pag ginikanan, then balihon pag yung istorya. Ikaw ginikanan, musukol na kag-anak. Balihon ang istorya. Gani kayo di na ta panahon sa balaod ron. Panahon pa sa balaod. Kamu nga ni sukol sa ginikanan, batuon mo na mo. No. Munay penalty sa mga bata mo sukol sa ginikanan, batuon. Then hangtod mamatay. Munay giingon sa Old Testament. Nga na kaseryoso ang Ginoo. Bayan sa mga bata nga gahig ulo dili mo patuo ginikanan. Yes, tinuod na mga ginikanan nga buringog pod. Pero talaga sa raman po na. Napoy ginikanan nga manugo og binuang, napoy ginikanan manugo pa sigarilyo. Aka na ay magtuo kay. Di lang ko ana pa kay suguan lang ko pahugas plato, lungag. Ayon lang ko papalitag sigarilyo, ayon ko papalitag ganduway. Baka na nga panahon siguro di na kamo tuo kay binuang naman ang sugo. Pero tarong nga sugo. Ingon diri Peter, submit yourselves, ayaw og laag-laag. No, dili ka mo laag ay gabi na. Ngano ma'am, daghang kay pangutana, submit yourselves. Bisan usahay dili nato masabtan kay kita usab aduna tay amahan sa langit nga kinahanglan ta mo submit didto. Nga usahay dili ta makasabot niya. Na makasabot. Unsay mga rason. Nya mao may gusto sa atong amahan nga nasa langit, submit. Ingon nga mga anak sa Dios. Dayon, yeah, all of you be subject one to another. O, tanan na niya, di lang ni mga bata. Tanan ta, be subject one to another. Uy, di lang mga bata, gi-emphasize ang ni Peter mga bata, kay mga bata, may kasagaran nga di mo submit. Tanan ta, magsinabmitay sa usag-usa. Sabot ani, kung kita maginikanan, doon na po yung mga sayop, angay po nato ang kunon ng atong sayop. Dili po ta mo pakaron ingnon nga infallible ta, di na kita makasala, di na ta masipyat. O dili gina problema sa parenting kung moangkon ta tubangan sa mga bata nga atong sayo. Di na problema gani makatabang pa na nga makatudlo ta sa mga kabataan nga pag angkon kung masayop ta moangkon gid no. Gid ta magpaka garbuso, di na ta moangkon. Abi kay bosta, abi kay dako tag posisyon, di ta mo angkon sa atong sayop. Mo ni gingon tanan, no? Magsinabi tayo sa usag-usa. Tanan. Walay exempted niya, tanan nato diri nga naa diri karon. And be clothed yourselves with humility. Pag sanina sa pagka mapainobsanon. Kini sa Greek word kining apron, no? Apron ni siya. Isuloob ang apron. Tungod kay ang apron nag-symbolize ni sa kanang servanthood. Pagkaulipon. No, pagka mapainobsanon. O wala sa tuwa dapat atong nahuna nga kita mo oy alagaran kung dili kita mo oy moulagad.
Kaya ingon diri ang rason, kay ang Dios, God resists the proud and gives grace to the humble. Ang mga hambugiro kontra sa Ginoo. Ang mga taas o garbo, gikasukan, gikaligot-gutan, dili ganahan ang Ginoo. Di ganahan mo panalangin ang Ginoo na. Kining garbo, mo ni ang pinakakaraan nga sala sa universe. Mo ni sala ni Lucifer. Kaniadto anghel siya, taas siya posisyon, gitagaan siya sa Ginoo taas nga posisyon sa universe. Pero tungod kay nagpagarbo siya, abi kay taas na siya posisyon, nagpasimba siya ingon nga Dios. O nagipapahawa siya sa Ginoo gikan sa langit. Og nakaron, uban nato. Tungod sa garbo. O kita pod mao po na sulsul ni Satan sa tuwa nga magpagarbo ta. Kay kabalo man siya human tagpagarbo, maguba gyud ang atong kinabuhi. Kay mao man gisulti sa Bible. Human sa garbo, maguba ang imong kinabuhi. Kung sa kataas ang atong lupad, ngunan na pod ka kusog ang atong pagkahagbong. Dahil ang Ginoo mo hatag og grasya sa mga mapainobsanon. Sakto. Gusto ka grasya? Gusto kag panalangin? Gusto kag mga regalo sa Ginoo? Mao ni grasya, mga gift. Regalo. Mapainobsanon ang sikreto, mapainobsanon ang key. Say magampo ta mga butang ayon dili ihatag sa Ginoo kay at the back of our mind naa didto ang pagpagarbo. Tagaan lagi ko sa Ginoo ani antay lang ligsan lagi na ako na sila sa akong sakyanan. Oh. Tagaan ko sa Ginoo ni gwapo kay nga balay, ibo gina sila ba? Oh, gwapo kay nga bike, ginako sila pa hormone ba? Imbis nga tagaan ko sa Ginoo dili nga naman. God hates the proud. He only gives grace to the humble. Gaan ni grasya ang mga mapainobsanon. So, gusto mo ta grasya, gusto mo ta panalangin, ita nang proud eh. Verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Mao ginay paagi ngadto sa greatness. Ang greatness trabaho ra na sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mo tuboy na to. Dili sa atong kagalingon nga paningkamot. Daghang example ani sa Bible. Na pareha ni Joseph, anak ni Jacob. Humble ra gyud siya. Gibaligya siya ingon nga ulipon. Nga supposedly gawas nun siya nga tao. Paubos. Gipriso. Paubos lang gihapon. Then sa insakto nga panahon, gihimo siya sa Ginoong sunod sa hari sa Ehipto. Dako nga posisyon sa Ehipto, sa Egypt. Ang Ginoo na ga-promote ana. Dahil na example, opposite ani si Haman sa Book of Esther. Gusto siya magpasimba sa mga tao, gusto siya nga muluhod ang mga tao niya, kadaagin niya. Gusto siya nga mga tao, maanagin siya, good morning sir, Haman, yukbo gyud. Panang Ginoo na suko niya. Ang resulta noon, nagbuhat siya og PC para dito niya bitayon si Mordecai. Ang resulta noon siya mo'y gibitay dito sa hari. Muna resulta sa mga
Amugiro. Hmm. Pero pangutana karon unsaon na to pagkabalo nga humble na ta. Mulay dako pangutana no. Kay samtang aware pa ka nga humble ka, dili pa man ka humble ana. Yung ka nga humble mo ko eh. Di pa ka humble ana kay kauna-una pa ka nga humble. Ang humility tinuod nga humility ingon pa. Wala gyud kay mauna-unaan sa imong kaugalingon. Tungod kay ang ginauna nimo Ginoo, ginauna nimo ang uban, muna no, muna. Tinuod ba na? Ay pastor kay una na ang definition ng humility. Ano man? Sa iyahang pagsimba, wa siya ganauna sa iyahang mga sinina, o sa iyahang look, basta kay ganauna niyang uban, no? Bang tao, Ginoo malipay ba kang Ginoo ni ana. Oro gyud na. Kaya ang proud nga person is self-centered, no? Concerned ka siyang kaugalingon. Yung nauna siyang kaugalingon rag artista nga perminti lang taon sa mga tao. Na. Kung doon na tayo mga problema, ingon diri sa verse 7, atong itugyan ang mga problema ngadto sa Ginoo. No di na ta magpakaron ninon nga kaya nato ang mga problema. Humble. Ubos dayon, patabang sa Ginoo. Dili kayo niya rata magpatabag kung di na gyud kaya. Try pa ta og solve sa atong kaugalingong kusog dayon. Ito kaalam dayon o ma-solve nato dayon atong ipanglambog dayon tanawa. Oh, bright kay ko. Na-solve na ko ni sa akong kaugalingon nga kaalam. So gana. Muna itong nauna primero. Hindi man gyud, wala man gyud. Di man gyud kaya, ayaw pa rin mo tawag sa Ginoo. Casting all your care upon Him. He cares for you. Ang punto diri ang Ginoo naglantaw gyud sa atong kaayuhan. Sa natin problema financial, no? Financial problems. Then mag-pray ta sa Ginoo, Lord, tagay ko ani amount. And sa dili ihatag sa Ginoo ng kwarta. And magduda ba ta sa Ginoo sa pag-atiman sa Ginoo nato dili? Dili. Tungod kay klaro ang Bible, He cares for us. Katong na kwarta atong ikinahanglan pero ang Ginoo nag-care man nato. Ang tinuod nga gikinahanglan mao ihatag sa Ginoo. Mapareha to ni Pastor Denver Andales bas Cagayan nga. Ay sakit niya ang asawa, then kinahanglan operahan then wa sila kwarta. Lord, dagay may kwarta. Wa mo sila kwarta. Wala na operahan pero ang pulong ta sa Ginoo ni kay untay kwarta. Pero ang gibuhat sa Ginoo, giayo ra sa Ginoo ang sakit nga wala opera-opera. No? Sa yung nana ang atong kinahanglan nga ang tinuod nga pag-atiman sa Ginoo. Say pareha ta ni Shadrach, Meshach, Abednego nga magatubang tas kakuyaw. Nga nanay kalayo dia. Nanay kalayo. Dito ta itambog sa hari sa Babylonia tungod kay wa ta niyukbo sa iyahang Dios nga gibuhat. Ingon silang Shadrach, Meshach, Abednego nga haring Nebukadnezar. Kabalumi ang Ginoo muluwas ka namo anang kalayo. Pero kung dili man mi niya luwason anang kalayo, musalig gyapon mi anang Ginoo namo. Di mo musimba sa imong idols, sa imong Dios. Ingon na ba atong attitude? Nga musalig gyapon ta sa Ginoo. Tanan nato mga kabalaka ato gyapon gitugyan sa Ginoo bisan og usahay dili mahitabo ang naa sa tong nahuna. Kinasayod ta ang Ginoo
naglantaw gyud sa atong kaayuhan. Naparihan na itabo nilang Moses, nagigukod sila ni Pharaoh. Dayon gidala sila sa Ginoo dito sa dead end, no? Dead end, wala na kadaganan. Usahay naka una-unang uban mo sama ni atong Ginoo. Backslide na lang ta ani, balik na lang ta sa Egypt ani kay gidala mamatay man ta diri. Pero was la kay balong Ginoo nag-care nila. Wala yung paagi nga masulbad ang ilang problema mauro gyud to kay kung dito sila sa dili dead end gukdon magapon sila ni pero hangtod sa masakpan sila dito na lang sa dead end. Dagat man giabrihan sa Ginoo ang dagat, pagtabok nila sa dagat dayon ni sunod pod silang paraon ug iyang mga sundalo gisirado sa Ginoo ang dagat isulbad ilang problema. Yun na ang pag-care sa Ginoo nato. Na best kaayo nga pag-atiman. Una nga sakto ra gyud ingon ni Peter nga ang tanan natong problema atong itugyan sa Ginoo. Problema sa panglawas, problema sa pamilya, problema sa mga anak. Kaya Ginoo adunay paagi nga perfect gyud nga pamaagi sa pagsulbad sa atong mga problema. Verse 8, be sober, no? Magtinarong ta. Be sober, magtinarong. Be vigilant. Mabinantayon ta. Alert, dili ta careless atong kinabuhi nga walay basa-basa Bible, walay ampo-ampo. Kalma lang kaayo. Ingon diri ang atong kaaway ang yawa, mura siya leon. Nagpaabot siya nga matukob ta. Nagpaabot siya nga maluya ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Aron iya tang ulatahon. Ingon diri. Iya tang tukbon. Kaya mo kumpiyansa kung layo na mo sa Ginoo, ano mo basa-basa Bible. Kaya mo kumpiyansa, balik dayon. Balik dayon sa Ginoo. Basa dayon Bible. Hatag dayon panahon sa pagampo. Kung makabantay na mo ang nana na inyo kinabuhi. Kaya dagan na mga example sana nga gitukob na gyud sa yawa, tuwa na sa kalibutan. Ahimo nang nisagol na sa makasasala, nisagol na sa unbeliever. O wa nay pulos ang ilang kinabuhi. Diri sa kalibutan. Nisagol na sa mga impyerno hunon. Naatay kaaway. Naa si Satan. Muna nga kita magmabinantayon. Muna tagaan na itong panahon ng pulong sa Ginoo. Tagaan na itong panahon ng pagampo. Muna ginadasig na ako kanunay nga kitang tanan. Kung doon na tayo priority nga trabaho, pagampo, pulong sa Ginoo. Kay diha ra tanan no kay samtang mamalandong tas pulong sa Ginoo diha naman makigistorya ang Ginoo nato. Diha na mga matag-adlaw nga instruction sa Ginoo. Lord, minta Lord na ahing pulong among gibasa nako sa may mong pahimangno kanako karong adlaw. Matag-adlaw ang Ginoo mo ingon gyud nga kani bantayin ni ayaw kumpiyansa ni. Mahulog ka aning salaa, magpakasala ka. Muna nga importante yun kayo. Ang panahon nga din, hilom ta. Gitawag na quiet time, hilom ta. Maminaw ta sa Ginoo. Kompetensya na to, gadgets. Kompetensya na to, cellphone. Hindi na tayo makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong dalunggan, perminti kisugsukan o headset.
Bisag asa, bisag CR na headset. Ang ginawa na gyud lugar nga makaistorya. Wa na may drama ron, wa na may minaw drama no, wa na pumunta og TV. Cellphone naman gyud tanan. Mao na pinaka dakong kompetensya nato sa atong personal nga encounter, personal nga pakig-fellowship sa Ginoo. Matag-adlaw na siya. Gawas nga kining Domingo, importante po ni. Niyata na minaw sa pulong sa Ginoo, na malandong, nag-ampo ta, importante po ni, pero matag-adlaw, importante po. Importante po. Kay naatay kontra. Ay mo relax dia kay naatay kontra. Be on alert kanunay. Labi na ang imong kontra lion. Say dili na ta kay wa man ko lion daw may lion. Si Satan di man gud na makita ni mo gud. May mayog tagaan sa Ginoo literal nga lion na lang. Oh, dinosaur ba ka diri mo gukod nato para alert ka permente. Di juga mo relax ana kay na may mugukod di mo permente. Pero kung ablihan lang siguro yung mata nga na Satan kanunay na sige ampo sa Ginoo. Ang pagampo ha, tudloan ta mapagampo. Simple ra makikistorya ra sa Ginoo. Ora gina, makikistorya ra sa Ginoo mao na pagampo. Ana amay man memorize nimo nang amahan namo na ako sa mga langit. Say memorize wala kasi mo na huna. O kana pag yun, pattern pag yun na no, pattern. Wala na dihang specific nga imong ipangayo sa Ginoo. Kaya kung si Peter pabitaw, Peter katong naglakaw siya sa tubig, ana. Paglingin niya perting kusuga sa hangin. Paglingin niya kusog ang hangin, naunlod siya. Naunlod. Oh, dayon nagampo siya sa Ginoo. Ang iyang pagampo, Lord, luwas ako. Sige, luwas dayon. Una na nang pagampo kuno sa itong gikinahanglan karon, mao na. Hey, iya pa gyud amahan namo nakas mga langit, pagdayon ko ni mga alam. Lumos na siya, no? Ana, sa may pagampo wala man wa man kanigay ng luwas ako. Wala si Peter, patay naman ta si Peter, no? Experience mismo ni Peter nga in every situation tawag sa Ginoo, tawag. Naglakaw, nagbiyahe, tawag, pakikistorya sa Ginoo, communicate sa Ginoo. No, imbis nga imong istoryahon, ang imong kaugalingon, o sa istoryahon po nimo imong kaugalingon, no? Istoryahan Ginoo. Istoryahan Ginoo. Ang inyong mataan na kuan pastor, pag face mask para dili mo dunggan ang imong kuan. Dili mahalata nga nakigistorya ka sa Ginoo. Kay sa maurag yung paagi nga ma-strengthen ta. Kay sa pagampo magod atong gi-submita ang atong kaugalingon sa Ginoo, atong gi paubos ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Dayon si Satan dili nakahilabot nato. Ano man nagpasilong naman ta sa Ginoo. Igo ra siya si kuan dia, roar. Yeah. Di mo siya kapaak nato kay gi-submita ra natong kaugalingon sa Ginoo. Pero kung wala na ambot lang. Mubora ang chapter 5. Atong i-summarize para sa mga pastor, bugat nga responsibility. Mobalik ang Ginoo, kung tan-on may giunsa namo pagtudlo ang pulong sa Ginoo. Nag-study ba gyud mi? Daghang mga pastor karon mga kapulan na kayo, no? Dili na mag-study.
Unsay naa diya wali dayon maayo man mang istorya, no? Maayo mo kay singgit-singgit. Diha ra daogo, no? Singgit-singgit. Wala na kay study. No, basta wala kay study ang pastor, isog kay na. Di na pangasaba. Bugat nga responsibility, no? Kinahanglan dakong time, no? Kay ang pag-study sa Bible, dili kadyut na. Dako kayog time nga gikinahanglan. Kay kung magwali ka, wali ang among teacher sa Bible school, yun siya nga magwali ka, dapat kadawalin nimo mga pila ka oras, 8 ka oras, no? At least 8 ka oras ang imong pag-study. 8 ka oras. Ano na yung sa Ginoo, pakana ang katawhan sa Dios, pakana ang mga karniro. Dayon, matag-usa ka na to, magsinabit tayo sa usag-usa. Magsanina sa mapainubsanon nga sinina. Sanina sa pagka-servant. O ginay gitudlo sa Ginoo sa ilahang Peter nga dili mag-alagad, no, ang tumong na to dili mag-alagad kung dili kita ang mo alagad. Kung gusto ka alagaran ka, lahi po na, no? Ato lang dito sa kanang restaurant, mga hotel, 5-star, kaya lagaran mo ka dito, boss, sama yung kinahanglan, boss, na walang diya sa refrigerator. Pero pag di po kakagawas, kung wala kay 20 mil, 10 mil, kay bayaran mo to tanan. Pero sa ito, adire, dili na mo itong purpose, ha? Alagaran kung dili kita ang mo alagad. Kana nga tudlo ni Ginoong Hesus, magbalik-balik kung tanan sa itong una-una. Whenever nga mahimo na mong leader, ngunay nasa inyong una-una. Salamat sa Ginoo na nga prinsipyo. And casting all your cares upon Him. Daghang mga problema, itugyan lang sa Ginoo. Itugyan. Eh, kung dili bitaw nimo itugyan sa Ginoo imong problema, muna diyan namang gawas ang stress, high blood. Sige na kagkasuko. Panglabay na nimong kaldero, mga plato. Kay naman kay problema gitaguan, bugat kaayo. Pero itugyan na sa Ginoo. Iba malipayon kayo mo kinabuhi. Isa na kay mga problema. Puta, Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo, sa imong pulong nga among natun-an karon. Hinaot nga dili ni mawala sa among unahon nagkasing-kasing kung dili ma-apply sa among pagkinabuhi. Ginatugyan kanimong tanan, bisan pa man Ginoo ang mga sunod nga mga activities sa church, sa BCA. Tugyan namong tanan in Jesus name. Amen. Kanta ta o itong andamon itong offering.